Panahon ng tagsibol noon sa Jerusalem, ang panahon kung kailan ang mga hari ay nagmamartsa patungo sa digmaan, ngunit sa taong iyon, ang pinakadakilang mandirigma ng Israel ay nanatili sa palasyo. Isang dapit hapon. Isang terasa. Isang babaeng naliligo sa ilalim ng ginintuang liwanag ng pagtatapos ng araw. At sa loob ng ilang minuto, ang lalaking ayon sa puso ng Diyos ay magsisimula ng isang pagbagsak na magpaparumi sa kanyang lahi sa mga salinlahi. Ang nangyari ng gabing iyon ay hindi lamang pangangalunya, ito ang simula ng isang pababang pag-ikot na magsasama ng pagsisinungaling, manipulasyon, pagtataksil sa militar, at planadong pagpatay. Ang lahat ay nagsimula sa isang tingin na tumagal ng napakahaba. Bago magpatuloy sa video, gusto mo bang palakasin ang iyong buhay panalangin at makatulong din sa paglago ng aming channel? Naghanda ako ng material na may higit sa 50 espesyal na panalangin para gabayan ka. I-click ang link sa description at tulungan ang aming proyekto na ipahayag ang salita ni Kristo. Isipin ang lalaking naroon sa dapit hapong iyon. Si Davi ay humigit kumulang 50 taong gulang na. Ang kanyang mga kamay ay nakapatay na ng isang higanteng Filisteo noong siya ay teenager pa lamang. Ang kanyang mga paa ay tumakas kay Saul ng mahigit isang dekada, nagtatago sa mga guweba, disyerto, at maging sa gitna ng mga kaaway ng Israel. Ang kanyang tinig ay kumatha ng mga salmo na awitin sa loob ng 3,000 taon. Ang kanyang puso ay inilarawan ng Diyos mismo bilang nakaayon sa banal. Ito ang lalaki sa terasa. Ngunit may nagbago. Ang tekstong biblikal sa 2 Samuel Kabanata 11 ay nagsisimula sa isang impormasyon na tila kaswal, ngunit may bigat ng isang pagguho ng yelo. Iyon ang panahon kung kailan ang mga hari ay lumalabas para sa digmaan. Ang tagsibol sa sinaunang gitnang silangan ay nagmamarka ng pagtatapos ng mga ulan at simula ng panahon ng mga kampanyang militar. Ang mga hukbo ay nagsasamantala sa mga tuyong buwan para magmartsa, kubkubin ang mga lungsod, at palawakin ang mga teritoryo. Bawat hari na may pagpapahalaga sa sarili ay personal na namumuno sa kanyang mga tropa. Ipinadala ni Davi si Joibe. Sa unang pagkakataon sa mga dekada ng pamumunong militar, ang mandirigmang hari ay naiwan. Hindi ipinaliwanag ng teksto kung bakit. Marahil ay pagod mula sa mga labanan. Marahil ay labis na tiwala sa kanyang general. Marahil ang pakiramdam na napatunayan na niya ang lahat ng kailangang patunayan. Ang katotohanan ay ang lalaking hindi kailanman umaatras sa isang laban ay pinili ang kaginhawaan ng palasyo, habang ang kanyang mga sundalo ay nagdurugo laban sa mga Amonita sa layong mahigit 70 kilometro sa lungsod ng Rab. Mga bunga ng tila maliliit na pagpili. Ang dapit hapon sa Jerusalem ay tumatagal ng humigit kumulang 2 oras sa panahong iyon ng taon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga burol ng Judea, pinipinturahan ang lungsod ng mga kulay kahel. Ito ang pinakakaaya-ayang sandali ng araw pagkatapos ng matinding init ng mga nakaraang oras. Si Davi ay bumangon mula sa kanyang higaan, iminumungkahi ng teksto na siya ay natulog noong hapon at naglakad patungo sa terasa ng palasyo. Ang palasyo ng hari ay matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng lungsod. Nangangahulugan ito na makatitingin si Davi sa ibaba at makikita ang mga terasa ng mga bahay sa paligid. Sa sinaunang mundo, ang mga terasa ay nagsisilbing mga extension ng mga tirahan. Ang mga tao ay kumakain doon, natutulog doon sa maiinit na gabi, at nagsasagawa rin ng mga ritual na paliligo doon. Ang pribasya ay relatibo. Ang nasa ibaba ay nakikita ng sinumang nasa itaas. At pagkatapos ay nakita ni Davi isang babaeng naliligo. Ang tekstong Hebreo ay gumagamit ng ekspresyon na nagpapahiwatig na isinasagawa niya ang kanyang ritual na paglilinis pagkatapos ng panahon ng regla, isang detalye na madalas laktawan ng mga tagapagsalin, ngunit mahalaga upang maunawaan ang kasunod. Hindi lamang siya naliligo dahil sa banidad. Tinutupad niya ang batas ni Moises. Ginagawa niya ang eksaktong dapat gawin ng isang madasaling babaeng Israelita. Ang kanyang pangalan ay Batseba. Pagmasdan ang mangyayari sa pagkakasunod-sunod. Ang teksto ng 2 Samuel ay parang operasyon sa katipiran nito sa mga salita. Nakita ni Davi. Nagtanong si Davi kung sino siya. Ipinasundo siya ni Davi. Sinipingan siya ni Davi. Sa 4 na mabilis na kilos, inilarawan ng biblikal na tagapagsalaysay ang pagbagsak ng isang hari. Walang romantisismo. Walang detalyadong pang-akit. Walang mga deklarasyon ng pag-ibig. Mayroon lamang kapangyarihang ginamit ng walang preno.
Ang sagot ng mga lingkod nang magtanong si Davi tungkol sa babae ay dapat sana ay nagsilbi bilang isang pader ng pagpigil. Sinabi nila na siya ay si Batseba, anak ni Eli, asawa ni Urias na Hiteo. Ang bawat bahagi ng pagkakakilanlang ito ay nagtataglay ng isang babala. Anak ni Eli. Ito ay isa sa 37 magigiting na lalaki ni Davi, ang mga piling mandirigma na binanggit sa dulo ng ikalawang Samuel. Si Eli ay malamang na anak ni Ahitophel, ang pinakamatalinong tagapayo ng kaharian, ang siya ring sasama sa pag-aalsa ni Absalo pagkatapos. Ang pakikialam sa apo ni Ahitophel ay nangangahulugan ng pakikialam sa isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa korte. Asawa ni Urias na Hiteo. Lumilitaw din si Urias sa listahan ng 37 magigiting na lalaki. Siya ay isang piling sundalo, isa sa pinakamahuhusay na mandirigma na mayroon si Davi. At sa mismong sandaling iyon, habang ang hari ay tumitingin sa kanyang asawa mula sa itaas ng terasa, si Urias ay itinataya ang kanyang buhay sa mga trinsera ng Rab, nakikipaglaban para sa pagpapalawak ng kaharian ng kanyang Panginoon. Ang Hiteo. Ang salitang ito ay nagpapahiwatig na si Urias ay isang dayuhan na nagbalik loob sa Diyos ng Israel at nakiisa sa bayan. Ang kanyang katapatan ay mas kapansin-pansin dahil ito ay pinili, hindi minana. Hindi siya ipinanganak na Israelita, naging isa siya dahil sa paninindigan. Alam ni Davi ang lahat ng ito. At ipinasundo pa rin niya ito. Hindi sinasabi sa atin ng teksto kung si Batseba ay nagpunta ng kusa o pinilit. Hindi sinasabi sa atin kung siya ay tumanggi o pumayag. Ang sinasabi sa atin ay mayroong isang malalim na bangin ng kapangyarihan sa pagitan ng isang hari sa kanyang palasyo at isang karaniwang babae na ipinapatawag ng mga mensahero ng hari. Sa sinaunang mundo, ang pagtanggi sa utos ng hari ay halos hindi maiisip. Ang mga iskolar ay dantaon nang nagdedebat tungkol sa antas ng responsibilidad ni Batseba, ngunit ang tekstong biblikal ay inilalagay ang buong bigat ng inisyatiba kay Davi. Nakita niya. Nagtanong siya. Ipinasundo niya. Kinuha niya. Bumalik siya sa bahay ng gabiring iyon. Lumipas ang mga linggo. Ang pagkubkob sa Rab ay nagpatuloy. Nagpapadala si Joybe ng mga regular na ulat tungkol sa progreso ng kampanya. Ang buhay sa palasyo ay nagpatuloy sa nakasanayang gawain ng mga pagdinig, paghatol, at pamamahala sa kaharian. At pagkatapos ay dumating ang isang mensahe na magpapabago sa lahat. Nagpadala si Batseba ng balita kay Davi sa pamamagitan lamang ng 3 salita sa Hebreo. Buntis ako. Tantiyahin ang problema. Sa sinaunang Israel, ang pangangalo niya ay pinarurusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbabato, kapwa para sa lalaki at sa babae. Ang batas ni Moises ay malinaw tungkol dito sa Levitico Kabanata 20 at Deuteronomio Kabanata 22. Si Davi, ang hari na dapat ay tagapangalaga ng batas, ay lumabag sa isa sa mga pinakapangunahing utos. At ngayon ay may pisikal na ebidensyang lumalaki sa sinapupunan ni Batseba. Kung ang pagbubuntis ay naging pampubliko, ang mga bunga ay magiging mapaminsala. Malalaman ni Urias ang pagtataksil. Malalaman ng korte na ang hari ay isang mangangalo niya. Ang mga propeta ay magkakaroon ng dahilan upang tuligsain siya. Ang mga kalapit na bansa ay tatawanan ang hinirang ng Israel. Ang mismong moral na pundasyon ng kanyang paghahari ay makokompromiso. Kailangan ni Davi ng isang plano. At dito nagsisimula ang pababang pag-ikot. Pagmasdan kung paano ang bawat pagtatangka na pagtakpan ang kasalanan ay humahantong sa mas malaki pang kasalanan. Ito ay halos isang espiritual na batas na ipinapakita sa totoong oras. Ang unang plano ay elegante sa pagiging simple nito. Nagpadala si Davi ng mensahe kay Joybe na humihiling na ibalik si Urias sa Jerusalem. Ang opisyal na dahilan ay isang ulat tungkol sa takbo ng digmaan. Sa katotohanan, gusto ni Davi na umuwi si Urias, sipingan ang kanyang asawa, at sa gayon ang pagbubuntis ay maikabit sa lehitimong asawa. Dumating si Urias sa Jerusalem na balot ng alikabok ng daan. 70 kilometrong paglalakbay mula sa Rab. Tinanggap siya ni Davi sa palasyo at nagtanong tungkol kay Joybe, tungkol sa mga sundalo, tungkol sa progreso ng pagkubkob. Nag-usat sila bilang komandante at nasasakupan. At pagkatapos ay pinauwi ni Davi si Urias, na sinasabing dapat siyang umuwi para magpahinga. Nagpadala pa ang hari ng regalo na pagkain sa likuran niya, 1 kilos ng pagkabukas palad na nagtatago ng kalkuladong manipulasyon. Hindi umuwi si Urias. Natulog siya sa pintuan ng palasyo, kasama ang mga lingkod ng hari.
Nang malaman ito ni Davi ng sumunod na umaga, tinawag niya si Urias at tinanong kung bakit hindi siya pumunta para makita ang kanyang asawa pagkatapos ng mahabang panahon na pagkakalayo. Ang sagot ni Urias ay tumagos sa hari na parang isang espada. Sinabi ni Urias na ang kaba ng Diyos ay nasa isang tolda. Na ang Israel at Juda ay nakahimpil sa bukas na parang. Na si Joabe at ang mga sundalo ng hari ay natutulog sa matigas na lupa ng pagkubkob. At pagkatapos ay nagtanong siya ng isang tanong na dapat ay nagpainit sa mga tainga ni Davi, paano siya makakapasok sa kanyang bahay, kakain, inom, at sisiping sa kanyang asawa habang ang kanyang mga kasamahan ay nagdurusa. Ang kabalintunaan ay mapanira. Ang dayuhang sundalo ay nagpapakita ng higit na integridad, higit na katapatan, higit na pagkatakot sa Diyos kaysa sa haring isinilang sa Israel at hinirang ng propetang si Samuel. Tumanggi si Urias na tamasahin ang lehitimong kaligayahan ng mag-asawa bilang pakikiisa sa kanyang mga kasama sa armas. Kinuha naman ni Davi ang labag sa batas na kaligayahan kasama ang asawa ng ibang lalaki dahil lamang sa bugso ng loob. Ngunit hindi sumuko ang hari. Ang ikalawang plano ay nagsasangkot ng alak. Inanyayahan ni Davi si Urias na kumain at uminom kasama niya. Sinasabi ng teksto na nilasing siya ni Davi. Ang ideya ay, sa paghina ng kanyang depensa dahil sa alak, sa wakas ay susuko si Urias at uwi sa mga bisig ng kanyang asawa. Ang likas na pagnanasa ay mananaig sa mga moral na pag-aalinlangan. Hindi ito gumana. Kahit lasing, natulog muli si Urias kasama ang mga lingkod ng palasyo. Ang kanyang disiplinang militar at ang kanyang pakiramdam ng dangal ay mas malakas kaysa sa anumang dami ng alak. Ang lalaking sinusubukang manipulahin ni Davi ay hindi natitinag. At pagkatapos ay tinawid ni Davi ang isang linya na wala ng balikan. Kinabukasan ng umaga, sumulat ang hari ng isang liham para kay Joabe. Ang nilalaman ay isang sentensya ng kamatayan. Inutusan ni Davi si Joabe na ilagay si Urias sa harap ng pinakamatinding labanan at pagkatapos ay umatras, na iniwan siyang mag-isa upang mapatay ng mga kaaway. Isaalang-alang ang kalupitan ng planong ito. Ginamit ni Davi ang hukbo ng Israel bilang instrumento ng pagpatay. Inuutusan niya ang sarili niyang mga sundalo na iwanan ang isang kasamahan. Ginagawa niyang kasabwat si Joabe sa pagpatay. At ang pinakamasama sa lahat, ipinadala niya ang liham na selyado ng mismong mga kamay ni Urias. Dinala ng lalaki ang kanyang sariling sentensya ng kamatayan nang hindi niya nalalaman. Sumunod si Joabe. Ang pagkubkob sa Rab ay kinabibilangan ng matatayog na pader at matitinding tagapagtanggol. Alam ni Joabe ang mga pinakamapanganib na bahagi ng pader, ang mga lugar kung saan ang mga mamamana ng Amonita ay may pinakamagandang anggulo ng pagbaril. Inilagay niya si Urias ng eksakto kung saan ang kamatayan ay halos tiyak. Nangyari ang pag-atake. Ilang sundalong Israelita ang namatay, binabanggit ito ng teksto ng pahapyaw lamang, mga biktima ng plano ni Davi. At kasama sa mga patay ay si Urias na Hiteo. Ang tapat na mandirigma na natulog sa pintuan ng palasyo dahil sa dangal. Ang tapat na asawa na hindi ninais na tamasahin ang kanyang asawa habang ang kanyang mga kasamahan ay nagdurusa. Ang dayuhan na yumakap sa Israel nang may higit na alab kaysa sa marami na isinilang sa lupain. Patay sa utos ng kanyang sariling hari. Nagpadala si Joabe ng isang mensahero sa Jerusalem dala ang ulat ng labanan. Inutusan niya ang mensahero na obserbahan ang reaksyon ni Davi kapag nalaman niya ang mga nasawi. Kung magalit ang hari dahil sa padalos-dalos na paglapit sa mga pader, dapat banggitin ng mensahero na namatay din si Urias. Kilala ni Joabe ang kanyang Panginoon. Alam niya na ang impormasyong ito ay magpapakalma sa anumang pagkagalit. At iyon na ang eksaktong nangyari. Nang matapos ng mensahero ang ulat at mabanggit ang pagkamatay ni Urias, sumagot si Davi ng may kalkuladong kalamigan. Sinabi niya sa mensahero na aliwin si Joabe, na ang espada ay kumakain ng isa gaya ng iba, na dapat paigtingin ni Joabe ang pag-atake at sirain ang lungsod. Mga salita ng isang veteranong komandante. Walang panginginig ng budhi. Walang anino ng pagsisisi. Pinatigas ng kasalanan ang puso ng lalaking ayon sa puso ng Diyos. Nalaman ni Batseba ang pagkamatay ng kanyang asawa at nagluksa. Ang tradisyonal na panahon ng pagluluksa sa sinaunang Israel ay tumatagal ng 7 araw. Pagkatapos ng panahong iyon, ipinasundo siya ni Davi at kinuha siya bilang asawa. Lumipat siya sa palasyo at nanganak ng isang lalaki. Sa pananaw ng tao, ang plano ay gumana ng perpekto. Ang pangangalo niya ay natakpan ng kasal.
Ang pagbubuntis ay mayroon na ngayong opisyal na ama. Hindi na makakapagtanong si Urias. Si Joybe ay kasabwat at sa makatuwid ay napatahimik. Ang mga lingkod na sumundo kay Batseba noong unang gabing iyon ay malamang na may alam, ngunit sino ang hahamon sa hari? Ang tekstong biblikal, gayunpaman, ay nagdagdag ng isang parirala na umaalingaw-ngaw na parang kulog. Ngunit ang bagay na ito na ginawa ni Davi ay naging masama sa paningin ng Panginoon. Nakita ng Diyos ang lahat. Lumipas ang mga buwan. Ipinanganak ang sanggol. Nagpatuloy si Davi sa pamamahala sa kanyang kaharian, paghatol sa mga usapin, pagpapalawak ng mga hangganan. Marahil ay inisip niya na pinagaling na ng panahon ang sugat. Na ang katahimikan ay nangangahulugan ng pagpapawalang sala. Na ang pagkalimot ay posible. Pagkatapos ay humingi ng pakikipagkita ang propetang Sinat. Sinat ay isang respetadong figura sa korte. Siya ang nagparating kay Davi ng banal na pangako ng isang walang hanggang dinastya, na nakatala sa 2 Samuel Kabanata 7. Mayroon siyang direktang akses sa hari at kinikilalang otoridad na espiritual. Ngunit sa araw na yon, hindi siya dumating na may mga pangako. Vinya cum uma parbola. Ikinuwento ni Nat ang istorya ng 2 lalaki sa isang lungsod. Ang isa ay mayaman, na may napakaraming kawan ng mga tupa at baka, napakaraming hayop para mabilang. Ang isa naman ay mahirap, na nagmamay-ari lamang ng isang maliit na babaeng tupa. Ang tupa na ito ay itinatrato bilang anak. Kumakain ito mula sa tinapay ng mahirap na lalaki, umiinom mula sa kanyang baso, natutulog sa kanyang kandungan. Ito lamang ang lahat ng mayroon siya. Isang manlalakbay ang dumating sa bahay ng mayaman. Sa halip na kumuha ng isang tupa mula sa sarili niyang mga kawan para maghanda ng pagkain, kinuha ng mayaman ang maliit na tupa ng mahirap at inihain ito sa bisita. Ang reaksyon ni Davi ay agaran at marahas. Nag-alab ang kanyang galit laban sa lalaki sa istorya. Nanumpa siya na ang lalaking iyon ay karapat-dapat sa kamatayan. Itinakda niya na dapat itong magbayad ng 4 na beses sa halaga ng tupa dahil sa paggawa noon ng walang awa. Ang hari ay may kakayahan pa ring kumilala ng kawalang katarungan. Hindi lang niya makita ang sarili niyang gawa. Tumingin si Nat sa mga mata ni Davi at binigkas ang 4 na salita na tumawid sa mga dantaon, ikaw ang lalaking iyon. Ang katahimikang sumunod ay dapat na nakabibingi. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Nat sa ngalan ng Diyos. Ipinaalala niya kay Davi ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa kanya. Kung paano siya hinirang na hari sa Israel. Kung paano siya iniligtas mula sa mga kamay ni Saul. Kung paano ibinigay sa kanya ang bahay ng kanyang Panginoon at ang mga asawa ng kanyang Panginoon. Kung paano ibinigay sa kanya ang Israel at Juda. At kung ito ay kulang pa, ang Diyos ay magdaragdag pa sana ng higit pa. Bakit, kung gayon, hinamak ni Davi ang salita ng Panginoon, na ginagawa ang masama sa banal na paningin? Ang propeta ay naging tiyak. Sinugatan ni Davi si Urias sa pamamagitan ng espada ng mga anak ni Amon. Kinuha niya ang asawa ni Urias para maging kanyang asawa. Pinatay niya si Urias gamit ang mga kaaway ng Israel bilang instrumento. Walang paraan para itanggi. Walang paraan para gawin itong relatibo. Walang paraan para tumakas. Ang sentensya ay sumunod. Ang espada ay hindi hihiwalay sa bahay ni Davi magpakailanman. Ang kasamaan ay babangon laban sa kanya mula sa loob ng sarili niyang pamilya. Ang kanyang mga asawa ay kukunin sa harap ng kanyang mga mata at ibibigay sa ibang lalaki, ng pampubliko, sa liwanag ng araw. Ang ginawa ni Davi ng lihim ay babayaran sa publiko. Bawat isa sa mga propesyang ito ay matutupad sa mga sumunod na taon. Si Amnon, anak ni Davi, ay gagahasain ang kanyang kapatid sa ama na si Tamar. Si Absalo, isa pang anak, ay papatayin si Amnon at pagkatapos ay mamumuno sa isang pag-aalsa laban sa sarili niyang ama, na sisisiping sa mga babae ni Davi sa terasa ng palasyo, ang mismong terasa kung saan nagsimula ang lahat, sa paningin ng buong Israel. Ang espada ay hindi kailanman lumisan sa pamilyang iyon. Ang sagot ni Davi kay Nat ay ang pinakamaikli na posible, nagkasala ako laban sa Panginoon. 4 na salita sa Portuges. 4 sa Tagalog din 3 sa Hebreo. Walang dahilan. Walang katwiran. Walang pagtatangka na paliitin o ilipat ang kasalanan. Puro kumpisal lamang. Sumagot si Nat na pinatawad na ng Panginoon ang kanyang kasalanan, hindi mamamatay si Davi. Ngunit ang anak na isinilang mula sa pagsasamang iyon ay mamamatay.
Ang halaga ng kapatawaran ay may kasama pa ring mga bunga. Nagkasakit ang bata. Nag-ayuno si Davi, nanalangin, nahiga sa lupa sa loob ng 7 araw. Ang mga matatanda sa kanyang bahay ay sinubukang itayo siya, ngunit tinanggihan niya ang pagkain at kaginhawaan. Ipinaglalaban niya ang buhay ng kanyang anak sa harap ng Diyos. Sa ika-7 araw, namatay ang bata. Natatakot ang mga lingkod na sabihin kay Davi dahil sa pangamba sa kanyang reaksyon. Ngunit nang mapansin niya ang mga bulungan at naunawaan ang nangyari, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Bumangon siya mula sa lupa, naligo, nagpahid ng langis, nagpalit ng damit, pumunta sa bahay ng Panginoon at sumamba. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay at kumain. Ang kanyang mga lingkod ay naguluhan. Habang buhay ang bata, nag-aayuno at umiiyak si Davi. Ngayon na ito ay patay na, bumabangon siya at kumakain. Ang sagot ni Davi ay nagpakita ng isang matandang pag-unawa sa banal na soberanya. Habang buhay ang bata, may pag-asa na mahahabag ang Diyos. Ngayon na ito ay patay na, ang pag-aayuno ay hindi na ito maibabalik. Si Davi ay pupunta sa kanya balang araw, siya ay hindi na babalik sa kanya. Pagkatapos nito, inaliw ni Davi si Batseba. Naglihi siyang muli at nanganak ng isa pang lalaki. Ang pangalang ibinigay ay Salomo. Idinagdag sa teksto na minahal ng Panginoon ang batang iyon at ipinadala ang propetang Sinat upang bigyan siya ng isa pang pangalan, Jedidias, na ang ibig sabihin ay minamahal ng Panginoon. Mula sa pagkawasak ng kasalanan ni Davi ay isisilang ang pinakamatalinong hari na makikilala ng Israel. Mula sa pagsasama na nagsimula sa pangangalunya at pagpatay ay manggagaling ang tagapagtayo ng templo. At mula sa lahi ni Salomo, 1,000 taon pagkatapos, isisilang si Jesus sa Belem. Ang Diyos ay sumusulat ng matuwid sa pamamagitan ng mga baluktot na linya. Ang Salmo 51, na ayon sa tradisyon ay isinulat ni Davi matapos ang pakikipaharap kay Nat, ay nagpapakita ng loob ng isang pusong wasak. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Laban sa iyo lamang ako nagkasala. Likhain mo sa akin, O Diyos, ang isang malinis na puso. Ang mga hain sa Diyos ay ang pusong wasak, ang isang pusong wasak at nagsisisi ay hindi mo hahamakin, O Diyos. Walang pagtatanggol sa sarili sa mga salitang ito. Walang mga pampalubag loob. Mayroon lamang isang tao sa harap ng kanyang lumikha, hubad sa mga pagpapanggap, nadurog sa bigat ng sarili niyang mga gawa, nagsusumamo para sa kalinisan na manggagaling lamang sa labas niya. Ito ang kabalintunaan ni Davi. Ang parehong lalaki na bumagsak ng napakabigat ay nagsisi rin ng may katumbas na lalim. Ang parehong hari na nagplano ng pagpatay ay sumulat din ng mga salita na umaaliw sa mga makasalanan sa loob ng 3 milenyo. Ang parehong mandirigma na kumuha ng asawa ng iba ay gumawa rin ng modelo ng kumpisal na ginagamit ng simbahan hanggang ngayon. Hindi pinili ng Diyos si Davi dahil siya ay perpekto. Pinili siya dahil, kahit sa kailaliman ng kabiguan, alam ni Davi kung paano bumalik. Ang kanyang puso ay nanatiling nakatuon sa Diyos kahit na ang kanyang mga gawa ay nagkanulo sa kanya. Hindi niya binigyang katwiran ang kanyang kasalanan, ipinagtapat niya ito. Hindi siya nanisi ng iba, inako niya ang responsibilidad. Hindi siya tumakas sa Diyos, tumakbo siya patungo sa kanya. Isaalang-alang ang nananatili sa istoryang ito. Si Batseba, ang babaeng kinuha mula sa terasa, ay naging reyna at ina ng tagapagmana ng trono. Ang kanyang impluwensya sa korte ni Salomo ay naging makabuluhan, siya ang tumiyak sa paghalili ng kanyang anak nang subukan ni Adonias na agawin ang trono. Mula sa pagiging biktima ng pang-aabuso sa kapangyarihan, siya ay naging isa sa pinakamakapangyarihang babae sa Israel. Si Urias, ang tapat na sundalong pinatay, ay hindi nalimutan sa mga kasulatan. Nang balangkasin ng ebanghelistang si Mateo ang talaangkanan ni Jesus sa unang kabanata ng kanyang ebanghelyo, hindi niya sinabi na Salomo ay isinilang kay Davi at Batseba. Sinabi niya na si Salomo ay isinilang kay Davi at doon sa naging asawa ni Urias. 1,000 taon pagkatapos, ang pangalan ng Hiteo ay umaalingaw pa rin bilang tahimik na saksi sa kawalang katarungang dinanas. Si Davi, ang haring bumagsak, ay nananatili bilang babala at bilang pag-asa. Babala dahil ipinapakita nito na walang paghirang, walang espiritual na karanasan, walang kasaysayan ng mga tagumpay ang gumagarantiya ng proteksyon laban sa kasalanan. Pag-asa dahil ipinapakita nito na walang pagbagsak na napakalalim na hindi kayang abutin ng tunay na pagsisisi ang awa ng Diyos. Ang terasa sa Jerusalem ay wala na ngayon. Ang palasyo ng mga Sedro ay gumuho na noong unang panahon pa.
Ang mga pader ng Rab ay muling itinayo at winasak ng maraming beses sa paglipas ng mga siglo. Ang lungsod ngayon ay ang kabisera ng Jordan. Ang mga bida sa istoryang ito ay alikabok na 3,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang dinamikong naranasan nila ay nauulit sa bawat salinlahi. Ang mga lalaki sa posisyon ng kapangyarihan ay tumitingin sa mga bagay na hindi nila dapat makita. Ginagamit nila ang kanilang otoridad upang kunin ang hindi sa kanila. Gumagawa sila ng mga planong lalong nagiging komplikado upang pagtakpan ang kanilang mga paglabag. Isinasama nila ang mga walang sala sa kanilang mga pagsasabuatan. Pinatatahimik nila ang mga saksi. At sa huli, kapag ang katotohanan ay lumabas na, kinakaharap nila ang pagpipilian na nagtakda kay Davi. Magbigay katwiran o magtapat. Ang istorya ni Batseba at Davi ay hindi pangunahing tungkol sa pang-akit ng babae o kahinaan ng lalaki. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao na malalim na nakikilala ang Diyos ay sadyang pinipiling baliwalain ang kaalamang iyon. Ito ay tungkol sa ilusyon na ang kapangyarihan ay hindi nangangailangan ng pananagutan. Ito ay tungkol sa espiritual na matematika na nagpapakita kung paano ang isang nakatagong kasalanan ay palaging nagbubunga ng mas malalaking kasalanan. At ito ay tungkol sa biyaya. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, ng pangangalunya, ng manipulasyon, ng pagpatay, ng pagpapaimbabaw, hindi pinabayaan ng Diyos si Davi. Nagpadala siya ng isang propeta upang harapin siya. Nag-alay siya ng kapatawaran ng magkaroon ng pagsisisi. Pinahintulutan niya na mula sa pagsasamang ito ay isilang ang hari na magtatayo ng kanyang templo. At isinama niya kapwa si Davi at Batseba sa lahi ng Mesyas. Hindi nito pinaliliit ang kasalanan. Ang mga bunga ay totoo at tumatagal. Namatay ang bata. Ang pamilya ay nagkawatak-watak dahil sa karahasan. Ang kaharian ay dumanas ng pag-aalsa. Dinala ni Davi ang mga peklat na ito sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw. Ngunit ipinapakita nito na ang Diyos ay may kakayahang iligtas kahit ang tila wala ng pag-asang mawala. Na kaya niyang humabi ng walang hanggang layunin kahit mula sa mga hiblang may mansa ng malagim na mga pagpili. Na ang tunay na pagsisisi ay nakakatagpo ng isang ama na handang tumanggap muli. Nang isilang si Jesus sa Belm, ang dugo ni Davi ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. At gayon din ang dugo ni Batseba. At sa isang banda, ang alaala ni Urias ay naroon sa sabsabang iyon, hindi dahil siya ay biolohikal na ninuno, kundi dahil ang kanyang istorya ay bahagi ng istoryang humantong doon. Ang Diyos na nagkatawang tao ay hindi nanggaling sa isang malinis na lahi. Nanggaling siya sa isang lahing minarkahan ng pangangalunya, pagpatay, panlilinlang, at lahat ng uri ng kabiguan ng tao. Sadyang ganoon. Dahil naparito siya para sa mga makasalanan, hindi para sa mga matuwid. Para sa mga bumagsak, hindi para sa mga hindi kailanman natisod. Para sa mga Davi ng mundo at para rin sa mga Batseba at mga Urias. Sa terasang iyon sa Jerusalem, sa isang dapit hapon ng tagsibol 3,000 taon na ang nakalilipas, isang hari ang tumingin sa ibaba at nakakita ng isang babae. Ang pagpili na ginawa niya sa mga sumunod na segundo, ang magpatuloy sa pagtingin o ilingon ang mga mata, ang nagtakda ng takbo ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya, at ng kanyang kaharian. Bawat tao, sa bawat salinlahi, ay humaharap sa sarili nilang mga terasa. Ang ginagawa mo sa iyo ang nagtakda kung sino ka magiging. Upang matulungan kaming magpatuloy sa paggawa ng mga dokumentaryong ito at mga biblikal na istorya, isaalang-alang ang pagbili ng aming e-book na may higit sa 50 panalangin. Ito ay isang paraan upang pagpalain ang proyektong ito at, kasabay nito, ay magkaroon ng isang